Number 2, ano pa sandata na binigay sa atin ng Diyos? The breastplate of righteousness. Sabi sa Ephesians 6:14, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Ang katuwiran sa English translation ay righteousness. Ang righteousness ay ang perfect holiness ng Panginoong Hesus at ang righteousness ay manggagaling lamang sa Kanya. Hindi natin kaya maging matuwid sa paningin ng Diyos sa sarili nating effort. Kaya wag nating iisipin na kaya nating iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng mabuting gawa o pagsunod sa kautusan. Noong araw, yung mga sundalo ng Romano ay merong baluti o breastplate. Ito yung nagpoprotekta sa kanilang vital organs. Na-realize ko na sa ating spiritual battle ay susubukan ng Diyos na saksakin yung mga mahihinang parte ng ating buhay. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay sa atin ng breastplate of righteousness upang hindi tayo masaktan at upang hindi tayo mabiktima ng atake ng dyablo. Anong ibig ko sabihin? Yung righteousness ay makukuha lamang natin sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Siya ang tumupad ng lahat ng mga bagay na hindi natin kayang sundin. Siya din ang umako ng kamatayan na dapat sa atin sana ipataw. Ibinigay niya yung kanyang sarili at ang kanyang righteousness para hindi mawasak ng dyablo yung ating puso at yung ating kaluluwa. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaibigan, dalawang paraan lang ang pagpipilian natin para maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Una, kailangan natin maging perfect, na hindi magkasala sa buong buhay natin. Kasi kapag nagkasala tayo, kahit isa lang, ay kamatayan ang bayad. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hindi sinabi dyan na kamatayan ang kabayaran ng mga kasalanan. Hindi, ang sinabi dyan, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Singular, kahit isa lang. At ang kamatayan na yon ay hindi pisikal kung hindi spiritual. Yun yung pangalawang kamatayan na sinasabi sa Pahayag 21:8. Subalit, para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukula, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ayon sa talata, saan daw ang pangalawang kamatayan? Ang sabi dyan ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Hindi sinabi dyan na ang pupunta sa nagliliyab na apoy at asupre ay yung mga nagkulang sa good works o hindi naging member ng isang religion. Hindi. Ang sinabi dyan ay ang lahat ng nagkasala. Kung ikaw ay nagkasala at ako ay nagkasala, lahat tayo ay pupunta sa apoy ng asupre. Yung pumatay ng tao, nagkasala. Yun ang sinungaling, nakasala din. Kaibigan, parehas lang ang bayad, walang magaan at mabigat na kasalanan. At ang bayad ay sa nagliliyab na apoy at asupre. Kaibigan, ito yung pinakamasakit na atake ng dyablo na ang layunin ay mapunta ka sa nagliliyab na apoy at asupre. Buti na lang, may pangalawang paraan pa para maging matuwid sa harap ng Diyos at makapunta sa langit. Ito ay ang pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. Mananampalataya tayo na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan natin, past, present, future sins, upang malinis tayo at maging matuwid sa mata ng Diyos. Kaya kailangan natin yung breastplate of righteousness na matatanggap natin kung tayo ay makikipag-isa o mananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:21, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang ibig sabihin ay kapag nakipag-isa na tayo sa Panginoong Hesus, ay pag tinignan tayo ng Diyos, ang makikita niya sa atin ay ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon na matuwid at hindi yung ating kasalanan. Sabi sa Filipos 3:9, at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, kahit kailan ay hindi tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan o sa listahan mo ng mga iiwasan mong gawin. Paano tayo magiging matuwid? Magiging matuwid tayo sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Kaibigan, ito lang yung pangalawang choice natin na pwede
Yung unang paraan ay maging perfect tayo ay hindi mangyayari. Kaya ang second way na dapat nating piliin, ito ay ibigay natin ng buong buo ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus at hindi sa ating mabubuting gawa. Ito yung magiging paraan para sabihin ng Diyos sa iyo na ikaw ay righteous. At yun yung kailangan natin, yung breastplate of righteousness upang mapagtagumpayan natin yung pinakamatinding atake ng kalaban. Now, hindi ibig sabihin na, ay tinanggap ko na ang Panginoong Hesus, nanampalataya na ako. So, meron na akong breastplate of righteousness. Kaya okay na ako, magre-relax na ako. Mali kaibigan, yes, meron kang breastplate of righteousness. Ligtas ka na, pero kailangan mo yang isuot araw-araw. Hindi yan one-time deal o hindi kailangan mong isabuhay ang pagiging righteous mo sa paningin ng Diyos. Kailangan mong magpasailalim sa gagawin niyang pagbabago sa buhay mo. Ang baluti na ito ay pananggalang sa ating puso. Na-realize ko ang kasalanan ay nagbubukas ng pinto para pumasok ang dyablo sa puso natin. Kaya kung meron kang kasalanan na paborito mong gawin, ay binibigyan mo ng pagkakataon na pumasok ang kalaban at sirain ng iyong buhay. Binababa mo ang iyong breastplate of righteousness at hindi mo ito sinusuot. Sa tuwing nagsisinungaling ka, nandadaya ka, o nanloloko ka, ay hinahayaan mo na paglaruan ng dyablo ang iyong buhay at sirain ang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga katrabaho, at higit sa lahat, sirain ang fellowship mo sa Diyos. Sa tuwing hindi ka nagpapatawad, ay binibigyan mo ng access ang dyablo na pahirapan ka emotionally, relationally, at spiritually. Kaibigan, ang pagsusuot ng breastplate of righteousness ay isang lifestyle ng pagsasabuhay natin kung ano yung pinaniniwalaan natin sa ating puso. At habang sinasabuhay natin ito, ay nagiging mas kalarawan natin ang Panginoong Hesus. Yung mga choices natin ay mas nagiging righteous. At yung mga godly choices na yon ang nag-iingat sa atin na hindi madapa sa temptation. Kaya kung palagi nating suot ang breastplate of righteousness, ay magiging totoo sa atin ang verse na ito. Sabi sa 2 Corinthians 10:5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kaibigan, ganitong isang mandirigma ng Panginoong Hesus na laging suot ang breastplate of righteousness. Binibihag niya ang lahat ng maling kaisipan para matutong sumunod kay Kristo. Noong taong 1934, si King Alexander ng Yugoslavia ay pumunta sa France para bumisita. Noong bago siya umalis sa kanyang barko, ay nakabihis siya ng kumpletong uniform ng isang admiral. Kaya lang, nung nakita niya na yung kanyang uniform ay hindi magkasya ng maayos dahil may suot siyang bulletproof vest, ay inalis niya yung kanyang vest. Kaya't noong pumasok siya sa kanyang kotse dun sa daungan, ay hindi na niya suot ang kanyang vest. Ilang minuto pa ay merong assassin na bumaril sa kanya at yung bala ay pumasok sa kanyang dibdib at namatay ang hari. Isa ito sa pinakaunang assassination na nakuhanan ng video. Hindi kailangan mangyari ito kung isinuot lamang niya yung kanyang bulletproof vest. Kaya lang, mas naging interesado siya sa kung anong magiging itsura niya kaysa sa kanyang ikakabuti. Alam mo, maraming tao ang mas nag-aalala sa kanyang reputasyon kaysa magbago, kaysa maging accountable sa ibang tao. At kapag ginagawa natin ito, ay mas lalo tayong hindi gumagaling at nagbabago. Na-realize ko kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng breastplate of righteousness. Masusugatan tayo at mamamatay sa ikalawang kamatayan. Kaya kapag merong ni-reveal ang Diyos na kailangan nating baguhin, ay tumugon tayo ng pagsunod. Bakit? Dahil sa tuwing nagsasabi tayo ng no, saka na lang, unti-unti lang Lord, delay ko muna ito, wag muna ngayon, ay binababa natin yung ating breastplate of righteousness at doon tatagos ang palaso ng dyablo sa ating buhay. At ito ang magpapahamak sa atin. Kaya kaibigan, maging mandirigma ka na palaging suot ang iyong breastplate of righteousness. Niligtas ka ng Panginoong Hesus hindi para maging laruan ng dyablo o hindi para maging mandirigma sa kanyang kaharian.